Problemado na nga sa bayarin sa ospital na biktima pa ng umano'y scam ang ilang pasyente. Sa ngayon, may mga kaparehong kaso ng iniimbestigahan ng PNP na hinala nila'y may kasabwat na staff sa ospital, kaya madaling nakakakuha ng detalye ng bibiktimahin. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pag-asang makakamenos sa bill sa ospital, napaniwala sa isa pala umanong scam ang 37 anyos na babae nang patulan ng text ng nagpakilalang staff daw ng kanilang doktor. Kwento ng biktima, sinabihan sila nitong makakakuha ng discount sa professional fee kung magdedeposito raw sa binigay na account number. Kilalang-kilala po kasi nila yung doktor po, kung ano po yung doktor po. Kaya naniwala po kami na makaka-discount po kami. Sa huli, natangay ng suspect ang nasa 100,000 pesos na ibinayad ng biktima. Halos ganito rin ang modus nang matangayan ng 70,000 pesos si Ken, hindi niya tunay na pangalan. Napaniwala rin daw siya dahil nakapangalan ng account sa kanyang doktor. Pinaniwala rin daw siya ng suspect na may kakausap sa kanyang sekretary ng doktor para sabihan na magiging payment terms sa iba pang bayarin sa ospital, pero wala raw dumating. Tsaka na namin na-realize na we got scam. Nung pumunta kami sa nurse station, tumawag kami sa billing department. Sabi nila na wala kaming ganung tao. Then wala ring manager's office kasi lahat ng transaction kailangan sa billing. Sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, ang ganitong pambibiktima sa mga pasyente ng mga ospital, matagal na raw nilang problema. Totoong nangyayari yan. Biglang halimbawa pumapasok sa room, sasabihin nila, kami na po ang sined nung kukunin ko na po ang bayad nyo at ako na po mag-aayos. Kulang sa detalye pero sabi ng PNP may 19 na kaso silang iniimbestigahan sa ngayon. Duda ng PNP may mga kasabwat na staff ng ospital dahil alam ng mga scammer ang mga personal na detalye ng mga pasyente at kaanak ng mga ito. How come nakakuha po sila ng mga numero po ng mga kaanak po ng mga biktima? Hindi naman basta-basta ibinibigay yan. Alam po natin ang mga criminal po would always find ways. Siguro minsan gano'n, pero usually naman ang ating mga ganyan ay siyempre lahat naman mga staff ng hospital usually ay ina-screen yan. Aminado ang PHAPI sa dami ng mga taong labas-masok ng ospital, malaking hamon ng paghigpit sa seguridad. Pero paalala nila, sa kahera lang daw dapat ng ospital magbayad para sa kahit anong serbisyo. They should only entertain, especially yung payment, doon po sa kahera ng hospital. And then we usually do not send people para sa payment. Hinimok din ng PHAPI ang mga ospital na mag-install ng mga CCTV, hindi lang para mag-record, kundi para ma-monitor ang mga ganap sa loob ng ospital. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.